Paano ikabit ang ating piso Wi-Fi sa Starlink nang walang Ethernet adapter? Sa video na ito, ituturo ko po sa inyo kung paano ito gawin. Actually, napakadali lang. Ipapakita ko po sa inyo ang diagram, pati na rin yung actual setup ko kung paano ko ito pinagana. Okay, simulan na natin. Halimbawa, ito yung Starlink ko at piso Wi-Fi vendor. Ang piso Wi-Fi natin ay kailangan yan ng internet. Ang source of internet niya ay through LAN cable. Ang LAN cable ay ito yung wire na may RJ45 sa dulo. Ang LAN cable na ito ay isasaksak natin sa ating internet service provider para magka-internet na yung piso Wi-Fi natin. Now, ang problema nga lang dito ay walang saksakan ang router ni Starlink. Wala siyang LAN port. Ngayon dito napapasok si WISP or Wireless Internet Service Provider. Ikakabit na lang natin siya wirelessly. Para mas madali intindihin, ito ang mangyayari. Kailangan natin ng isang router na may WISP mode. So dito natin siya ilalagay. Actually, maraming router na may WISP mode. Pwede kayo mag-research online. Maraming videos available sa YouTube. Ang ginagamit ko pang WISP mode na router ay itong TP-Link TLWR 840N. Ang rason kung bakit ang router na ito ang ginagamit ko ay dahil marami siyang modes. Meron siyang WISP mode. Bukod dyan, meron din siyang repeater mode, AP mode, at marami pang iba. So, balik na nga tayo dito sa diagram. So, ito na nga, di ba, ang Starlink router natin ay nagbo-broadcast ng Wi-Fi. Ang gagawin natin ay i-connect natin ang router na ito sa Wi-Fi ni Starlink through WISP mode. Ang mangyayari dito ay kukuha ng internet si router mula sa Wi-Fi ni Starlink. Now, ang router na ito ay meron din siyang sariling Wi-Fi. Once connected na ang router na ito sa Wi-Fi ni Starlink, ang Wi-Fi ng router na ito ay magkakaroon na rin ng internet. In short, dalawa na yung magiging Wi-Fi natin. Ang Wi-Fi ni Starlink at ang Wi-Fi ng router na nakakunik din sa Wi-Fi ni Starlink. Now, ang pinaka-exciting part dito ay hindi lang yung Wi-Fi ni router ang nagkaroon ng internet, pati na rin ang kanyang LAN port. Dahil ang router na ito ay maraming LAN ports, ibig sabihin yan ay pwede tayo magsaksak dito ng LAN cable papunta sa ibang devices. In short, pwede nating isaksak dito ang ating piso Wi-Fi. So ito nga pala yung TP-Link router na ginagamit ko pang WISP mode. Luma na siya dahil 3 years ko na itong ginagamit, pero gumagana pa rin naman, nasa good condition pa rin siya. Sa gustong mag-order ng ganitong router, ilalagay ko lang ang link sa description. So para i-set up ang router na ito, ang unang gagawin natin ay i-reset muna natin. Yun ay para ma-config natin siya ulit. Isaksak muna natin sa outlet para mag-boot. Kapag naka-on na ang router, ang gagawin next ay hanapin natin ang reset button niya sa likod. So nandito yung reset button niya, itong maliit na kulay black. Ilang press lang natin yan ng 6 seconds para ma-reset ang router. Pagkatapos mag-reset ay automatic na magre-reboot yung router. So hintayin lang natin na mag-on ulit. Kapag naka-on na, ang next step ay i-config na natin. Ang first step para mag-config ay kukonek muna tayo dito sa router gamit ang ating phone. Ang default Wi-Fi name niya ay TP-Link. Ito siya. So, i-connect lang natin. Kung may password, default password lang po yung gamitin nyo. Makikita ang default password sa ilalim ng router. Tingnan mo na lang. So, after nga tayo makakonect, ang susunod na gagawin ay mag-open tayo ng kahit anong browser. Ang gagamitin ko ay Google Chrome. Dito i-enter natin ang IP address ng router. Ang default IP address ng router na ito ay 192.168.0.1. Pero nakadepende pa rin po yan sa router. Kung ibang brand ang gamit mo, syempre iba din ang kanyang IP address. Tingnan mo na lang sa ilalim ng router. Dito kailangan natin mag-login. Ang default username niya ay admin at ang default password ay admin pa rin. Then, login. Dito, i-click lang natin ang next. Dito, pipili tayo ng mode. Siyempre, ang pipiliin natin ay WISP. Pagkatapos ay next lang. Dito naman, dynamic IP lang dapat yan.
at next ulit. So dito, pipili na nga tayo kung saang Wi-Fi natin i-connect ang router na ito. Again, ang Wi-Fi na ito ay hindi supported sa 5 GHz, kaya hindi niya nade-detect yung 5 GHz ni Starlink. So, kukonek lang tayo dito sa 2.4 GHz na Wi-Fi ni Starlink. Itong Starlink 2G. I-click lang natin ang connect dito sa kaliwa. So, dito kailangan natin i-enter ang password ng Wi-Fi ni Starlink. Pwede mo rin palitan ang Wi-Fi name ni TP-Link. Depende yan sa'yo. Then, pwede mo rin palitan ang kanyang default password. Pagkatapos ay i-click lang natin ang next. Then, next ulit. So, ito na nga setting up na. Hintayin lang natin na mag-restart si TP-Link at pagkatapos niyan ay okay na yan. Tapos na siyang mag-restart, pwede na tayo magkabit dito ng Piso Wi-Fi. So, ito na nga, ikakabit ko na siya sa aking Piso Wi-Fi. So, ito na nga, nilagay ko na ang router dito sa ibabaw ng aking Piso Wi-Fi. Ito namang blue na wire ay ito yung UTP cable papunta sa loob ng Piso Wi-Fi. Ang router nga pala ni Starlink ay nandun sa loob nakalagay. Ayan, nakapatong sa aking network cabinet. So, doon kumukuha ng internet ang router na ito. Ang Starlink ko nga pala ay nandun sa labas. Ayan siya, nakapatong. Ngayon, pag-uusapan naman natin kung ano nga ba ang mga disadvantages sa ganitong klaseng setup. Okay, ang unang disadvantage na nga dyan ay hindi nakukuha ni Piso Wi-Fi ang full speed ni Starlink. Based on my experience ay hindi talaga lumalagpas ng 100 Mbps yung nakukuhang speed ni Piso Wi-Fi mula sa Starlink sa ganitong klaseng setup. Sa kadahilanan na ang router na ito ay supported lang sa Wi-Fi na 2.4 GHz. So yung 5 GHz na Wi-Fi ni Starlink ay hindi niya nade-detect. So sa 2.4 GHz lang tayo nakaka-connect. Isa pang dahilan dito ay yung ports ng router na ito ay hindi gigabit. So, hindi talaga lalagpas yan ng 100 Mbps. Pero kahit hindi lumalagpas ng 100 Mbps, ay goods na yan para sa ating mga Piso Wi-Fi. Dahil 20 Mbps nga ay sobra na yan para sa ating Piso Wi-Fi. Pero iba pa rin talaga kung gumamit ka ng Ethernet adapter. So, mas stable talaga kung naka-Ethernet adapter ka compare sa setup na ito. Pero kung wala ka pang budget pambili ng Ethernet adapter at router lang ang meron ka sa bahay nyo, pwede mo gawin ang setup na ito temporary lang para magkaroon ng connection ang Piso Wi-Fi mo.